Hindi ako dapat ang kasama sa expedition na yon. Ako ang pinakahuling idinagdag sa listahan. Isang dokumentador lang. Walang gaanong karanasan sa bundok. Walang alam sa survival. Pero kulang sila ng isang tao. At ako ang pinakamalapit na pwedeng tawagan. Ang utos ay simple lang daw. Dokumentuhan ang isang lumang lugar sa gilid ng Sierra Madre na matagal nang iniiwasan ng mga lokal. Walang malinaw na paliwanag kung bakit. Walang detalye kung ano ang nandoon. Basta't kailangan naming pumasok, magmarka at lumabas bago lumubog ang araw. Apat kaming lahat. Si Engineer Mateo, ang team leader, seryoso, diretso magsalita. Si Rico, dating sundalo na ginawang guide, tahimik pero alerto. Si Lara, geologist, bihirang magsalita pero laging mapagmasid. At ako, si Danilo, may dalang kamera, recorder, at maraming tanong sa isip. Sa unang oras ng lakad, parang normal lang ang lahat. Makapal ang gubat, madulas ang lupa, mabigat ang hangin. Pero wala pa akong nararamdamang kakaiba. Hanggang sa may napansin ako. Walang tunog, walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong hayop. Tanging yabag lang namin at paghinga ang maririnig. Normal ba to? Tanong ko kay Rico habang naglalakad. Hindi siya agad sumagot. Huminto muna siya, tumingin sa paligid, saka bumulong. Simula rito, wala nang umaakit na taga rito. Napahinto si Engineer Mateo. Anong ibig mong sabihin? Hanggang dito lang sila naghahatid, sagot ni Rico. Paglagpas dito, kahit magkano ang bayad, ayaw na. Tiningnan ko ang paligid, wala namang malinaw na trail. Parang kusa ng nilamon ng gubat ang dating daan. At doon ko unang naramdaman ng kakaiba. Hindi takot, hindi kaba, kundi pakiramdam na may nakamasid. Hindi sa isang direksyon lang, parang sa lahat ng panig. Nagpatuloy pa rin kami. Bandang tanghali, may lumitaw na estruktura sa pagitan ng mga puno. Hindi bahay, hindi kubo. Parang lumang bodega, sira-sira. Halos balot na ng ugat ng mga puno at parang matagal nang inabandona. Hindi ito mark sa mapa, sabi ni Lara habang sinusuri ang GPS. Lumapit si Engineer Mateo at hinaplos ang pader. Matagal na to. Mas luma pa sa inaasahan, sabi niya. Habang kinukunan ko ng video ang paligid, napansin ko ang mga ukit sa pader. Hindi letra, hindi simbolo ng relihiyon. Parang marka ng kuko. Malalim, paulit-ulit. Paikot-ikot na para bang may paulit-ulit na may kinakaladkad dito. Rico, tawag ko. May hayop ba rito na bigla siyang nagtaas ng kamay? Tahimik, sabi niya. Lahat kami napahinto. Doon namin narinig isang tunog na parang mahinang paghinga. Hindi galing sa amin. Mabagal, malalim, at nanggagaling sa loob ng bodega. Dahan-dahang binuksan ni Rico ang pinto gamit ang baril. Walang tao sa loob, pero ramdam agad namin ang pagbabago. Mas malamig ang hangin sa loob, mas mabigat. Parang may bigat sa dibdib. Sa gitna ng sahig, may itim na marka. Bilog, parang sunog ang lupa at may bahid na tila tuyong dugo. Ano to? Tanong ko. Walang sumagot. Si Lara ang unang umatras. Umalis na tayo. Hindi to natural, sabi niya. Hindi pa man kami nakakalayo, may narinig kaming sigaw. Hindi sigaw ng tao, hindi rin hayop. Parang pinagsamang iyak at ungol galing sa mas malalim na bahagi ng gubat. At bago pa kami makapagsalita, may sumagot. Isa pang tunog, mas malapit, mas malinaw. Tinatawag ang pangalan ni Rico. Rico? Nanlamig ang batok ko. Hindi ako yan, bulong niya. Hindi ako nagsalita. Pero malinaw naming narinig, Rico. Mula sa likod namin, nang lingunin namin, walang tao. Pero may anino sa pagitan ng mga puno. Mahaba, payat, at hindi gumagalaw kahit gumagalaw ang mga dahon. Unti-unting umatras si Engineer Mateo. Back to camp, ngayon na, utos niya. Pero habang naglalakad kami pabalik, may napansin akong mas nakakakilabot. Hindi na kami sumusunod sa trail. Parang paikot-ikot na lang kami. At bawat punong madaanan namin, may bagong marka ng kuko. Parang minamarkahan ang dinadaanan namin.
At sa likod ng lahat ng tunog ng gubat, may isang ingay na paulit-ulit naming naririnig. Isang mabagal na yabag. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming pupuntahan. Hindi kami nakarating sa camp. Kahit anong ikot namin, kahit ilang beses naming sundan ng GPS, palaging bumabalik sa parehong lugar. Isang maliit na clearing na may punong baleta sa gitna. "Kanina pa tayo umiikot," sabi ni Lara. Nanginginig ang boses. "Imposible to." Sinilip ko ang camera ko. Gumagana pa. Oras pa rin ang tumatakbo. Walang glitch. Pero may mali. Ang araw, hindi na gumagalaw. Parang nakapirmi lang sa pagitan ng hapon at dapit hapon. Hindi lumulubog, hindi rin umiinit. "Hindi na to normal," sabi ni Engineer Mateo. "Mag-set up muna tayo rito, hintayin natin ang umaga." Napatingin si Rico sa paligid. "Walang umaga rito," bulong niya. Hindi ko alam kung naririnig ng lahat, pero ako, malinaw. Naglatag kami ng gamit sa paligid ng balete. Ayos sana ni Rico malapit doon, pero wala kaming ibang pagpipilian. Ang gubat sa labas ng clearing ay masyadong siksik. Parang sinasara ang sarili kapag sinusubukan naming pumasok. Habang inaayos ko ang recorder, may napansin ako. May mahihinang tunog sa background. Hindi namin napapansin kanina, pero ngayong tahimik na ang paligid, malinaw na malinaw, parang may bumubulong. Hindi sabay-sabay, hindi rin malinaw ang sinasabi. Parang maraming tinig na nagsasalita ng magkakaiba, pero iisang ritmo. "Parang dasal?" sabi ni Lara. "Hindi," sagot ni Rico. "Parang binibilang." Biglang tumunog ang radyo ni Engineer Mateo. Static. Pagkatapos, isang boses, hindi malinaw, putol-putol. "Umalis, huwag, nandyan na." Biglang naputol. Tahimik ulit. Walang signal. Walang kahit anong connection. Bandang gabi, kung matatawag mang gabi ang oras na yon, nawala si Lara. Wala siyang sigaw. Wala ring tunog ng takbuhan. Isang segundo lang, nasa tabi ko siya. Sa sumunod, wala na. Tinawag namin ang pangalan niya. Walang sagot. Pero may narinig kami. Isang mahinang pagtawa. Hindi masaya, hindi rin galit. Parang may natutuwa lang. "Hindi tayo sabay-sabay gagalaw," sabi ni Engineer Mateo. "Danilo, manatili ka rito. Rico, sasama ka sa akin." Gusto kong tumutol, pero nang makita ko ang mukha ni Rico, alam kong walang saysay. Naglakad sila papasok ng gubat. Habang naghihintay ako, binuksan ko ulit ang recorder. Pinakinggan ko ang mga nakunan kanina at doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. Sa mga unang oras ng recording, bago pa namin makita ang bodega, may boses na sa likod ng audio. Hindi namin napansin noon, mahina lang, paulit-ulit. Binibigkas ang pangalan ko, Danilo. Napatigil ang hininga ko. Biglang may kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, nandoon si Lara. O kung ano man ang kamukha niya, nakatayo siya sa ilalim ng balete, pero mali ang anyo niya. Masyadong mahaba ang mga braso, masyadong tuwid ang likod, at ang mga mata niya walang buhay. "Umalis ka na," sabi niya sa boses na hindi kanya. "Hindi ka pa para rito." "Nasaan sina Engineer Mateo at Rico?" tanong ko na nanginginig. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi kasya sa mukha ng tao. "Nagdesisyon na sila." Biglang may dumagundong mula sa gubat. Isang sigaw. Sigaw ni Rico. Hindi ito sigaw ng takot. Sigaw ito ng pagkilala. Parang may nakita siyang pamilyar. At huli na ang lahat. Tumakbo ako palayo. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko na iniisip ang trail. Basta't palayo sa boses. Pero kahit saan ako tumakbo, ramdam ko may sumusunod. Hindi nagmamadali. Hindi rin lumalapit. Parang gusto lang niyang malaman na naroon siya. Sa wakas, may nakita akong liwanag. Isang bukana ng kalsada. Paglabas ko roon, biglang bumalik ang mga tunog. Ibon, hangin, sasakyan. Paglingon ko sa likod, wala na ang gubat. Parang wala akong pinanggalingan. Ayon sa mga otoridad, mag-isa raw akong natagpuan sa gilid ng highway. Walang record ng expedition.
Walang pangalan ni na Engineer Mateo, Rico o Lara sa anumang listahan. Pero hanggang ngayon, may mga recording ako. At sa tuwing pinapakinggan ko ang huling audio file, may isang boses na malinaw na malinaw. Hindi ito bulong, hindi na mahina. Isang paalala. Hindi pa tapos. Hindi ako agad bumalik sa Sierra Madre. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Ang bodega, ang balete, ang marka ng kuko, at ang mga pangalang hindi na raw umiiral. Ilang buwan akong hindi lumabas ng Maynila. Tinago ko ang mga recording. Hindi ko binuksan ang camera. Hindi ko pinakinggan ang huling audio. Pero may problema. Kahit saan ako magpunta, kahit gaano kalayo, dala ko ang tunog ng gubat. Sa gabi, naririnig ko ang mga yabag. Hindi sa labas ng bahay, kundi sa loob ng ulo ko. At paminsan-minsan, kapag sobrang tahimik, may tatawag sa pangalan ko. Danilo. Hindi sigaw, hindi bulong. Parang paalala lang na hindi pa tapos. Isang gabi, binuksan ko ulit ang recorder. Pinakinggan ko ang lahat mula umpisa. Oras-oras, walang skip, walang edit. At doon ko napansin ang hindi ko nakita noon. Hindi pare-pareho ang mga boses. May ilan na pamilyar, sina Rico, Lara, Engineer Mateo. Pero may mas matatanda, mas malalim, parang hindi tao. At sa pinakahuling recording, yung nakuha ko bago ako makatakas, may isa pang tunog sa pinakadulo. Isang direksyon, hindi salita, parang tawag. Kinabukasan, bumalik ako. Hindi bilang dokumentador, hindi bilang bahagi ng team. Bumalik ako bilang tawag na sinagot. Hindi ako nagdala ng camera, recorder lang. At isang mapa, lumang-luma, nakuha ko sa isang archivist na hindi ko na muling makita. May marka ang mapa, isang bahagi ng Sierra Madre na sadyang blanco. Walang pangalan, walang kalsada, walang coordinate, pero may simbolo. Isang bilog na may mga guhit, parang marka ng kuko. Pagdating ko roon, agad kong naramdaman. Tahimik ulit ang gubat, pareho ng dati. Pero ngayon, hindi na ako bisita. Parang hinihintay ako. Naglakad ako hanggang sa makita ko ang balete. Mas malaki na ito ngayon. O baka mas napapansin ko lang. Sa ilalim nito, may butas sa lupa. Hindi lungga, hindi hukay. Parang bunganga. Mababaon ka kung hindi ka mag-iingat. Doon ko narinig ang mga tinig. Hindi galit, hindi gutom. Parang mga taong matagal nang naghintay na may makinig. Hindi namin kayo hinabol, sabi ng isa. Hindi namin kayo tinakot, sabi ng isa pa. Kayo ang pumasok, sabay-sabay na lang sabi. Doon ko naintindihan, hindi ito lugar ng aswang na nangangaso. Ito ay lugar ng tagapag-imbak, ng alaala, ng kasalanan, ng mga taong hindi dapat nawala. Pero nawala dahil may mas mahalagang bagay, daan, proyekto, kita. Ang mga nawala sa Sierra Madre, hindi lahat pinapatay. Ang iba, pinananatili para maging babala. Biglang may lumitaw mula sa dilim. Isang anyong pamilyar. Si Lara. Hindi na baluktot, hindi na mali ang galaw. Tahimik lang. Pwede ka nang umalis, sabi niya. Nakita mo na? Bakit ako? Tanong ko. Ngumiti siya. Dahil may mga taong kailangang makaalam. Sagot niya. At may mga taong kailangang matakot. May inilapag siya sa lupa. Isang maliit na bato na may marka ng kuko. Kapag narinig mo ulit ang tawag, ibig sabihin, may papasok na naman, sabi niya. Naglakad ako palayo. Hindi ako hinabol. Hindi ako pinigilan. Paglabas ko ng gubat, bumalik ang tunog ng mundo. Ibon, hangin, sasakyan. Ngayon, ikinukwento ko ito hindi para takutin ka, kundi para sabihin ito. May mga bahagi ng Sierra Madre na hindi nawawala sa mapa dahil aksidente. Sinasadya iyon. At kung sakaling maglakad ka sa gubat at biglang tumahimik ang lahat, huwag mong banggitin ang pangalan mo. Dahil kapag tinawag ka ng bundok, ibig sabihin nakita ka na niya.